come to love you, Lord. We come to worship. Huwag kang lalaban. Umakyat ka, kapatid, sa tugatog ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagninilay ng salita ng Diyos. At lahat ng mga nagsalita ng masama sa iyo, mauubos yun. Pero ikaw, lumilipad pang matagumpay araw-araw. Amen! Yan. Yan mga kapatid. This is what we call grace. Ganda ng grace. What is the meaning of grace? Ito ba? Lalaliman natin mga kapatid. Grace is favor without labor. Ang maraming nag-aaway sa labor department, Department of Labor. Oh, dahil ito. Kaya nakasurvive tayo ng 1 taon kasi lumulutang ka lang, Sister Roma, Sister Luz, Manyo, sa biyaya ng Panginoon. Favor minus labor. Kaganda naman na buhay na yan, ano? Ibig sabihin ba, Father Archie, hindi na tayo magtatyaga? By labor, it means yung grabe na ang katatrabaho mo, pero wala pa rin nangyayari. Eh yung mga pinakamagandang biyaya ng Diyos, hindi mo naman pinagtrabahuhan. Let me give you a very good Bible verse, very fundamental. O ito, Ephesians 2:8 and 9. Yan, tandaan niyo mabuti, mga kapatid. Malapit na ako matapos, kung matapos pa ito. O, kasarap talaga ng salita ng Diyos. Okay? Praise God. Tagalog, lakasan nyo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ha! Okay, ito mo? Ang ganda talaga ng salita ng Diyos. Right? Praise God. Englishin pa natin. Lakas. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. O, tingnan mo. Mga kapananampalataya natin minsan. Pupunta ako sa Quiapo at pupunta ako sa Baclaran. Ako ay luluhod ng patiwarik. Luhod ski. Mula sa pintuan hanggang altar, pudpud na ang tuhod mo, maawa ka naman sa tuhod mo. Para makaligtas ako sa aking mga kasalanan at dumiretsong langit na totoo. I feel the anguish in their hearts. Ang sagot doon sa ginagawa nila, yan. Ito ang sagot. Hindi mo babayaran ng salapi ang iyong pag-akyat ng langit. Ang pag-akyat mo sa langit, bayad na. Ayos na. Tinapos na. So anong gagawin natin dito sa Laguna? Magpapasalamat na lang. Magpupuri na lang. Sasayaw-sayaw na lang. Oh, kaya ito pati katolikong paring ito. Hindi ko ito kinahihiya. Ang dami kong pangalan. Father Alleluia, Father Geriba, Father Tumba. Dahil minsan pag nilehans ko, Tumba. Hindi ko naman pinapatulan. Sa loob-loob ko, subukan mong matikman, maranasan ang Panginoon. Hindi ka nababalik sa dati mong pamumuhay. Goodbye, kasalanan. Welcome the Lord into your life. Yun. Hindi ka na nag-i-enjoy sa kumunoy ng kasalanan. Tingnan mo yung babaeng nahuling nangangalunya.
kinaladkad ng mga Pariseo sa harap ni Jesus. Oh Lord, itong babaeng ito nahuli. Sa pangangalo niya, akto. Bakit nahuli? Walang kandado. O mahuhuli ka ba kung may kandado? Atin-atin lang ito. Wala. Huli sa akto. So ano ginagawa ng mga masasamang tao? Kinaladkad, hinarap kay Lord. Ay makikita mo yung biyaya ng Diyos dito sa senaryo na ito. Aywan ko bakit ginaganahan ako dito sa Laguna, sister. Saan Sister Luz Manyo, ha? Iba ang dating dito sa Laguna. Kanina mainit-init, ito naman, mainit ang pagtanggap ninyo ng salita ng Diyos. Pasok. Amen. Kaya bakit? Sapagkat seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ang pinag-ayaw ng demonyo na malaman mo to eh. Ayaw na ayaw niya. Kasi you will have real, genuine, beautiful life. That you may have life and have it more abundantly. At ito ay libre. Hindi mo pinaghirapan. Bakit? Si Jesus na ang naghirap ng todo. Bakit? Biro mo si Jesus, hindi nagkasala. Palit siya ay itinuring na makasalanan. Kapareho ko, kapareho mo. Upang tayo ngayon, dito sa Laguna, lahat ay mapawalang sala ng ating Panginoon. You are free, not guilty. Sigaw nyo, declared not guilty. Oh, kita mo? Not guilty. Pinawalang sala. Kaya uuwi kayo ngayon, hindi na nakasimangot. Dahil binobombahan ka na ng demonyo. O, ali-aliluya kaya yun. Tingnan mo nga ugali mo. Sinigawan mo lang yung asawa mo kagabi. O, ang labo ng demonyo talaga. Ay talagang mamartilyo, hindi lang martilyo, mamasuhin ka ng diablo. In what? Condemning others. Iko-condemn ka. Ayan ba, ali-aliluya, sinigawan mo yung asawa mo kagabi. Yes, sinigawan ko, pero hindi na mauulit yun, Lord. Alimbawa. At saka pinatawad ka na. Hindi ko sinasabing, pag pinatawad ka na, may biyaya ka na ng Panginoon. Perfect ka na. Hindi. Mag-iingat ka pa rin. Naka-ano ka. Naka-antemano ka. Nagugwardya ka sa iyong espiritu. Nakikita natin mga kapatid. Sabi ni Pablo, magsasanay tayo sa kabanalan. Kung noon lagi kang nakasimangot at enjoy ka sa busangot mo, nakita lang ng tao, ngiti-ngiti mo dyan. Pero mo yung pobreng tao, nakangiti. Ayun yung basagulero na galit. Marami niyan sa tondo, atin-atin lang ito. Nakursunadahan lang. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Parang kasalanan pa ang ngumiti. Why? Because they live in a hellish situation. Pero ang mga anak ng Diyos, katumbas nyo, ang mga talagang nananampalataya sa Diyos, araw-araw nakangiti, humahalakhak, kahit walang katawa-tawa, tawa lang ng tawa. Humanda ka, babanatan ka ng mga kaibigan mo. Ay, may katok. Did you see me? Sasabihin ng mundo, ay naku si kuya, si ate, may tama na. Nakita ko sa kwarto, nagsarapan ng pintuan at bintana, tumatawa na. Humanda kayo. Yes. Magugulat sila kasi sanay ka na eh. Nagpupuri ka na. Tingnan mo yung mga bata, Antipolo. Noong nakarinig na ng salita na, pag uwi sa bahay, naku, kumuha ng nanay, mamano na. Ano nakain ng aking anak? Nagkaganyan. Nakapakinig na ng salita ng Diyos. Purihin natin. Hindi maitatago yun. Ito, kapatid. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Nanalo ka sa politika o natalo, rejoice. Pero mo natalo ka na, nagmumukmo ka pa, doble, tama mo.
O, sino matalino doon? Sige nga. Ang mga anak kay Lord, ano man ang mangyari sa politika, ano man ang mangyari sa eleksyon, laging tagumpay! Ito yung kaimik ko na, Jonyo. Laging matagumpay. Oh, bakit? Sapagkat si Lord ang iyong tagapagtagumpay. Siya ang iyong leader. In fact, noong unang panahon, ayaw nga ni Lord na meron tayong hari, meron tayong leader sa isang bansa. I'll tell you. Ito, just side track lang ng konti. 1 Samuel chapter 8 verse 7. Ito yung history ng mga Israelita. Malapit ako matapos, mga kapatid. Hindi ko sinabing tapos na, malapit pa lang. Amen. Okay. Ito sinabi. And the Lord, sige, Englishin natin, lakas. And the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you. For they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Okay? Referring to King Saul, yung unang hari ng Israel. Kung tatanungin mo si Lord, ayaw talaga ng Diyos na meron silang hari. Makulit. Di, sige na lang. Hinggan ninyo. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh. Okay, Tagalogin natin, lakas. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kung hindi ako, ang inayawan nilang mamamahala sa kanila. Nagtampo si Lord. May feeling si Lord, akala mo ba? Kapag ikaw ay nag-i-enjoy pa sa kumunoy ng kasalanan, kapatid, as much as ayaw ni Lord, pero persistent ka pa rin, magtatampo sa iyo si Lord. Pasabihin niya, sige anak, hindi kita pipilitin. O dito, parang tampuhin si Lord. Kita ninyo ha, yung puso niya. Sabi ni Lord, dati anak, hinahabol-habol mo ko. Lagi mo akong napapansin. Miss na miss mo ako noon. Ngayon, parang naglabo na ang iyong paningin. Ayaw mo na. Dati hinahanap-hanap mo ko. Ngayon, ayaw mo na. Tingnan mo yan. Sapagkat hindi ikaw, kung hindi ako, ang inayawan nilang mamahala sa kanila. Nagtampo si Lord. Pero anya sabi, sige lang. Yun ang sabi, Brother Raul. Sige lang. Pero kung ako matatanong, wag na lang sana. Bahala na ako ang mamahala. What can be better than the Lord? Being your king. Being your leader. Dahil makulit, sige, pabayaan ko. Pero darating ang panahon na hindi ako makikinig sa kanilang panalangin. Ito na ang sasabihin ko sa iyo ahead of time. Yung iyong mga anak, aalipinin ng magiging hari. Sunod-sunod yan. Kung babasahin ninyo, 1 Samuel chapter 8, 7 hanggang 18. Hanggang 18. Pagdating ng araw na yaon, dahil makulit ka, ayaw mong makinig, idadaing ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo na rin ang pumili. Ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Sabihin ng Panginoon, anak, sinabi ko na sa iyo, ulit-ulit, mas magandang nakatuto ka sa akin. Parang ang dating kay Lord, parang selfish, pero hindi. Ang tawag sa kanya sa Exodus, siya ay mapanibughuin. Siya ay seloso. Ilagay mo sa Kastila. Porque Dios. Celebrate your presence, celebrate your goodness, and everything that has breath.